May nagsabi, wala daw scammer kung walang nagpapascam. Meron akong ibang pananaw dyan. Yung iba matalino, madiskarte, at kilala sa larangan ng pagninegosyo, ay na-scam eh. So, hindi yan sa mahina ka, kaya ka na-scam. May mga tao lang talaga na tamad sa buhay, kaya nanluloko na lang sila. Na-realize ko lang din, tayo din mismo naging scammer. Kanino naman? Sa sarili natin, bakit? Kasi ang tagal mo na sa abroad, pero ang naipon mo lang hanggang ngayon is resibo. Resibo mula sa remittance. Gusto din naman natin na maka-uwi for good, di ba? Maka-uwi ng Pinas. And yan din yung gusto ni Lord sa atin. Unang bagay na natutunan ko mula sa kahirapan ng buhay and sa pag-a-abroad na naging malayo ako sa aking pamilya ay yung mag-ipon at bayaran ng sarili. Halimbawa, sumahod ka ng 5,000 and yung 1,000 ay itabi mo na and ipunin. Yun na yung pinakabayad mo sa sarili mo. And yung 4,000 na natira ay yun na yung pagkakasyahin mo. Petsa di peligro, ibig daw sabihin nun, kinakabahan ka na kapag malapit na yung sahod mo kasi alam mo na kakapusin ka. O diba, imbis na excited ka kasi malapit na yung sahod mo, kinakabahan ka tuloy. So, kaya it's a good thing na bayaran mo yung sarili mo para no more petsa di peligro because excited ka na malapit na yung sahod mo kasi alam mo na may mapupunta sa'yo. So yun lamang po, mabuhay ang OFW.